Ayan, so para sa quick guide po natin kung paano install si G29, so ipe-prepare lang po natin lahat nung kasama dun sa package natin. So una, yung front knob nung atin pong G29, ayan, fix naman na po ito. Nakalagay na rin yung cylinder tube niya or yung tube bar niya. And also ito, yung parang square bar niya. Then nakapasok na rin yung wires natin. Next, yung sa back part naman, cover lang naman to nung ating handle sa likod. Siya. Then, ito yung pinaka-battery slot na mismo. So, ito, installed na rin siya. Hindi na tayo problema kung paano siya ikakabit. So, yung battery, nilagay ko na rin para diretso na rin tayo sa pag-salpak mamaya. Then, itong rubbers na to, sa paligid lang naman to nung ating handles. Then, next, yung atin pong naman pong latch. So, ilalagay lang po natin yan dun sa pinaka-pinto natin. So, parang traditional na doorknob lang din naman yung sukat. Then, i-screw lang po natin siya dito. So, after natin siyang ma-screw, pwede na natin i-assemble yung smart lock. So, una, kunin natin yung sa front na knob natin, which is yung may mga numbers. Yan. Then, kunin natin yung pinaka-rubber na cover niya dito. Yan. So, ganyan yung magiging itsura niya. Then, papasok naman natin siya dito. Make sure yung wire ipapasok natin sa bilog kung saan nakalagay yung ating latch. Yan. So, yan yung parang cylinder niya. So, pasok natin siya dyan sa loob. Yan. Then, yung pinaka-cylinder na bar or itong square bar niya at yung tubes, lalagay lang din natin sa mga butas. So, make sure na nakalapat. So, yun po yung pinaka-purpose ng rubber natin para makita natin na lapat siya dun sa pinaka-pinto. Ayan. Next, kunin naman po natin yung back part ng atin pong handle. So, pwede natin siyang bitawan, pero alalayan lang natin maigi. Then, yung gagawin natin dito next is yung pinaka-wire na nilusot natin kanina doon sa square bar is ilulusot naman natin ngayon dito sa back part ng atin pong panel. Then, make sure na ilulusot natin siya sa pinaka-part na ito. Then, i-install natin siya or i-clip dito sa socket. So, pasok lang natin. Oh, sorry. Dito pa pala. Ayan. So, sa akin, naipasok ko na siya, no? Then, ilalagay natin siya dito. Dito natin siya i-install. Ayan. So, naipasok ko na yung ating wires. Yung wire dito po sa ating socket. Then, naka-install na rin yung battery. So, makikita na natin na nag-light up yung front handle niya. Yung numpad at yung fingerprint. So, ibig sabihin, maayos yung pagkaka-install natin. So, ang gagawin na lang is ilalapat na lang natin siya dito sa door and isasakto natin siya dun sa butas nung atin pong square bar. Ayan, so ipapasok ko siyang ganyan. Ayan, then nakalapat na. So next is i-make sure natin na mag-i-stay siya in place sa pamamagitan ng included na screws. So ipapasok natin siya ngayon dito sa magkabilang gilid. Then kakapain natin ngayon kung sakto ba siya doon sa front knob natin. So kung kanina natatandaan nyo, mayroon dong tube bars or bronze tube. So, ilalagay natin siya doon. Then, gamit lang tayo ng Phillips. Ayan. So, na-install ko na. Nalagay ko na yung dalawang screws na kailangan natin higpitan. So, finishing touch na lang po yung cover ng knob niya. So, dito natin ma-access yung pinaka-button. So, pasok na lang natin. May makita kayong lock dyan. Lusot lang natin siya. Ayan. So, yun lang yung pinaka-basic guide ng atin pong G29 installation. So, kung gusto nating i-test, pwede naman tayo mag-fingerprint dito or mag-passcode. Then, i-open po natin siya. Tulad nito. Ayan.